Kung gano'n, maliwanag mga kababayan, na kaya po pala, ang mga kaalib sa Iglesia ni Cristo, ni Manalo, ay hindi po nagbabasa ng Biblia sapagkat alam po nila na ayon sa turo na itinuro sa kanila, kahit basahin nila hindi raw mauunawa. Ngayon, sa takot nilang masira ulo, ba't magbabasa pa sila ng Biblia? Nakakaalam lang daw, at may karapatang bumasa, at may karapatan na umunawa, ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Gusto ko pong itanong ito sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Totoo bang mga ministro lamang sa Iglesia ni Cristo ni Manalo makakaunawa dito sa santong kasulatan o Biblia? Titiyakin ko na mga kababayan, hindi po totoo yan. Ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang mga ministro, yun lang ang makakaunawa ng Biblia. Nakababasa, nakakaalam ng katotohanan. Bakit po sinisiguro na namin sa inyo? Yun lamang po Roma 16:16. Hindi po nila kayang ipaliwanag yung may kinalaman sa pagbabatian ng banal na halik isipin nyo yung Roma 16:16. Karaniwan pong ginagamit nila yan sa pagpapakilala ng di umano'y pangalan ng tunay na Iglesia ni Cristo. Gayong yung nasa talata, mga kababayan, mga plural, Iglesia ni Cristo. Sabi, ginawa po singular, sa kanilang pagpapaliwanag, yun ang kanilang pagkaunawa. Anong ibig sabihin? Hindi nila naintindihan ang Biblia. Kaya wag nila sabihin, sila lang ang nakakaalam. Sila lang ang may karapatang bumasa. Bakit? Sila mismo hindi nila naintindihan yan O hindi ba bularan? Sagutin mo ang katanungan namin sa'yo. Hindi naman yan, ang Apokalipsis 7:1. Tinatanong na rin namin matagal na yan Tungkol dun sa 4 na hangin na pinipigil. Naipaliwanag ba nyo? Naunawa ba nyo? Yang tinutukoy na 4 na hangin na pinipigil. Hindi nyo kaya ipaliwanag Yung isang hangin na ipaliwanag nila, mga kababayan. Pero ang sama, mali pa aplikasyon. At yung 3 hangin na pinipigil, hindi kayang ipaunawa sa tao. Pagkatapos, sasabihin nyo ngayon kayo ang may karapatang bumasa, kayo lang ang makakaunawa. Wrong. Mali po yan, mga kababayan. Alam ninyo, mga kaibigan, baka naman sabihin ninyo, bakit naman napaniwala ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang mga kaanib na talagang kahit basahin nila ang Biblia, wala silang mauunawa, masisira pa ulo nila. Is there any biblical basis, mga kababayan? Gusto ko lang basahin itong isang talata sa Biblia. At pansinin ninyo, kaya mga miyembro dyan hindi nga nag-i-interest na magbasa ng Biblia. Bakit nga naman? Hindi rin nila maintindihan. Ang duloy, masisira pa ulo. Tingnan ninyo, ito pinagbabatayan ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya nagulat nila yung miyembro. Roma 16:25. Ganito ang pahayag. At ngayon, sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo, sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natabo sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Anong biblical basis na siyang itinuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa mga miyembro? Katunayang, hindi na sila dapat magbasa ng Biblia at hindi lang nila mauunawa na ang duloy masisira pang mga tuktok nila. Yan nga Roma 16:25. Meron anyang pahayag ng hiwaga na natago. Yun anyang ebanghelyo, inilahim sa hiwaga. Kung mo nakalihim sa hiwaga, ayon sa pagtuturo nila, paano nga naman maintindihan ng kaalib yan? Ikaw man ang kaalib, itinuro sa'yo ang ebanghelyo, nakatago, nakalihim sa hiwaga, mag-i-interest ka pa bang basahin niya? Ang nakatakot nito, baka masira pa ulo mo. Hindi ba? Pero, nakakahalata kami sa inyo.
Sabi nyo, kayo lang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nakakaunawa at may karapatang bumasa. Ba't nga hindi ninyo kaya ipaliwanag yung Roma 16:16? Yung Apokalipsis 7:1. At marami pang iba. Akala ba namin kayo nakakaunawa? Di ba? Very simple mga kababayan eh. Alam niyo ang katotohanan ukol dito? Abay, magtataka kayo mga kababayan. Isipin ninyong milyon yan, ayon sa kanila, milyon sila, buong mundo. Pero nakapagtataka, yung mga tao o kaanib dyan na paniwala ng Biblia, hindi nila mauunawa. Pero ayon sa Biblia, talaga bang itong Biblia o salita ng Diyos ay hindi pwedeng basahin at hindi mauunawa? Turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo yan. Pero turo ng Diyos. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Ano po ang sabi ng Biblia? Bawal bang basahin ng Biblia? Hindi. Anong katunayan? Yun anyang bumabasa, mapalad eh. Ipababasa ba ng Diyos siya kung di mo maintindihan? Ipababasa ba ng Diyos siya kung di ka magiging mapalad? Anong katunayang ang babasa ng Biblia ay magiging mapalad? O tingnan po natin. Kailangan patotoo eh. Hindi katulad to Iglesia ni Cristo na Manalo, puro pananakot. Ikalawang Timoteo, 3:15 hanggang 16. Bakit mapalad ang bumabasa? At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na kapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Bakit po mapalad ang bumabasa? Anong magiging kapakinabangan nila? Napakaliwanag ng ating nabasa. Mapapakinabangan natin yan. Di ba? Sa ikaliligtas. Mapapakinabangan natin yan. Para sumansala, para makapagturo ng may kinalaman sa katwiran ng Panginoon Diyos. Pagkatapos sasabihin nyo, hindi dapat magbasa ng Biblia. Masisira ang ulo. Ang sabi ng Diyos, mapalad ang babasa. Ang sabi ng Biblia, yung babasa, makakaunawa, matututo yan ng katwiran. Matututo yan ng daan para sila'y maligtas. At ito ang tandaan ninyo mga kababayan. Bago ko po wakasan itong aking pahayag na ito, inuulit ko po ang sabi ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung mga kaanib sa kanilang iglesia, hindi dapat magbasa ng Biblia. Bakit? Hindi makakaunawa, masisira lang ang ulo. Kung ganyan ang argumento nyo, eto tanong ko, kayo ba bilang mga ministro? Kayo ba'y kaanib sa Iglesia ni Cristo o hindi? Kung kayo'y kaanib, kabilang kayo. Sa hindi, makakaunawa at masisira ang ulo. Kaya ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit nagsasantasena kayo ng umaga. Marami pong salamat. Hanggang sa muli.